Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. As you know mga kababayan, kahapon sinalakay ng ating mga authorities yung sabi, condo unit ni Saldico. Yung aming kababayan dito, dating ako Bicol Party List Representative Saldico sa BGC. Yan o, authorities seize luxury vehicles linked to Saldico. So, sinalakay mga kababayan ng mga PNP members yung condominium unit ni Saldico sa BGC Taguig City. And afterwards, turn over po sa ICI. Nasabi ng mga critics, wala na niya, patay na yung ICI. Bakit gusto ninyong mamatay na yung ICI? May natitira pa rin po na member ng ICI, yung chairman mismo, si retired Justice Andres Reyes. Tuloy-tuloy pa rin yung pagtrabaho po ni ICI chairman. Although nag-iisa na lang siya. The last man standing for truth. O, di ba? Pero sabi nga natin, yung ICI talaga po, hindi man siya permanent body, investigating body. Talaga pong interiman lang po siya. Para mientras, sabi nga dito sa amin, tumutulong lang siya mga kababayan sa trabaho ng ombudsman at saka ng DOJ. But anyway, importante po tuloy ang trabaho. So yan ang mga luxury cars mga kababayan. 14 luxury cars allegedly connected to former House of Representatives Appropriations Chair ako Bicol Party List Representative Saldico na nasa pagtago po sa ibang bansa. So yan po, ang dami. 14 luxury cars mga kababayan. Tingnan na lang po ninyo. Yan yung actual mga kababayan na pagsamsam na ginawa ng ating mga authorities. Yan po siya. Sabi dito sa report ng GMA, tingnan, dumating na sa Independent Commission for Infrastructure ang 10 na luxury cars na may kaugnayan umano kay dating Congressman Saldico. Kahapon po, ang mga sasakyan nakarehistro sa iba't ibang kumpanya at mga personalidad na may kaugnayan kay Saldico. So yun ang pag-usapan natin mga kababayan. Just the other day, nakikita ninyo kung gaano kaseryoso ang ating Pangulong Bongbong Marcos na panagutin yung mga nasangkot dito sa flood control scandal mga kababayan. Multi-billion flood control scandal. Gaano kaseryosong labanan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang korupsyon sa gobyerno. O ito, just the other day, yung mga bank accounts ng mga contractors na sina Edwin Garjula at si Romeo Momo Frenesia mga kababayan ng AMLAC. Yan the Anti-Money Laundering Council has frozen 2 Philippine Business Bank accounts jointly held by 2 lawmakers now at the center of the flood control corruption storm. Documents obtained by Politico News shows that Tirso Edwin Garjula, a construction worker, Solidarity Party representative, and Romeo Salazar Momo are listed as co-holders of the 2 PBB accounts. Finish na po ng ating gobyerno. Itong dalawang accounts, parte ito ng 1,193 bank accounts linked to Garjula at kanyang contractor firms or construction firms na Newington Builders Incorporated, Laurel Development Corporation, and Isang Construction and General Trading Incorporated, which the AMLAC ordered frozen last month for alleged links to unlawful activity under the Anti-Money Laundering Act. So ayon po sa AMLAC, the 2 PBB accounts are among Garjula's 55 personal accounts that handled a combined 7 billion pesos in inflows and outflows from 2010 to 2025. More than 90% of this transaction took place during the Aquino and Duterte administrations. In contrast, most of the activity over the past 3 years under Marcos administration was reportedly coursed through Newington, Laurel, and Isang
So sabi dito po sa balita ng Politico, separately the Independent Commission on Infrastructure at saka DPWH have recommended the filing of plunder in graft charges against Garjula and 7 other alleged contractors. Congressman na contractor pa. Kasama niya diyan si Saldico, si Congressman James Ang Jr. ng IBC International Builders Corporation and Alien Neon Development Corporation. Representative Jerny Jet Nisay ng GBN Construction and Trading, Representative Agostina Pancho ng CN Pancho Construction Incorporated, Representative Matogas of Bometrix Development Corporation, and Representative Noel Rivera of Tarlac 3G Construction and Development Corporation. Si Momo, for his part, is also facing plunder charges over allegation that he cornered 1.4 billion worth of DPWH projects through Surigao La Suerte Corporation. Kaya yung mga nagsasabi pong bakit niya wala pa na nakukulong na mga big fish. Hintay-hintay lang po kayo. Yung mga congressmen at senator, susunod na po 'yan. Masyado kasi kayong excited. Kung makademand kayo, akala ninyo tulad dito ng AJK ni Digong na pag napagsuspitsahan, diretso na po tukang. Walang ganun po sa Marcos administration. Ino-observe sa Marcos administration, mga kababayan, ang due process. Yung paghabol po, prosecution ng mga influential politicians and contractors dito po sa ating bansa, hindi man po siya simpleng law enforcement. It's a power enforcing itself against power, mga kababayan. Yung mga personalities na to, hindi to pipitsugin. Rooted na po sila. Matagal na sila po na gumagawa ng ganyan across administrations. Pasalamat na lang po tayo na yung ating Pangulong Bongbong Marcos, siya yung naglakas ng loob. May lakas ng loob, mga kababayan, na manindigan at nagdesisyon na tuldukan ang matagal ng kalakaran, mga kababayan, sa gobyerno. Yung sinasabi nga ninyong strong leader, si Digong, wala man pong nagawa. Never niyang nilabanan ng korupsyon sa DPWH. Pero inamin niya na massive yung korupsyon sa DPWH. Even during his time. Gusto ninyong marinig? Ito si Digong, mga kababayan, i-compare ninyo ang statement ni Digong with our president. At sabihin ninyo sa akin kung sino yung strong leader, sino yung weak leader. Kasi di ba? Lagi sinasabi nila yung ating Pangulo, weak leader daw. Kung weak leader, mga kababayan, yung ating Pangulo, magawa niya ito. Diba po? Ang weak leader, pag hindi po nanindigan, nalabanan po ang korupsyon kahit alam na niya na massive yung korupsyon sa DPWH during his time. Ito yung ebidensya, mga kababayan. Yan pakinggan po natin si Digong. At i-compare natin sa ating Pangulong Bongbong. We're still investigating DPWH. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung Ghost Project. Kita mo? Inamin niya. So walang delivery Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So the best way Ghost is project to? an audit. Alam niya. Those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. I really intend to clean government. I really intend daw to clean government. Lahat lang salita. Maminus-minusan ang kurakot sa gobyerno. Yan na lang ang konsuelo ng tao na mahul. Sabi ko na hindi ko kaya itong corruption. Kita mo? Kasi maskin saang if there's a table, if Di there's na a daw kaya yung single korupsyon. chair there,
Meron talaga yan. As the papers go back and forth inward, that is why nawalaan ako ng tiwala sa bureaucracy. Kaya sabi ko, nawalaan ako ng gana. At sabi ko, nagsisi ako. Kasi akala ko, within the constitutional powers na binigay sa akin, kaya ko. But truth to tell, kung araw-araw na lang, pati every table dito sa Pilipinas, ganon, hindi ko talaga mahabol. Di na daw kaya. Kaya ko. Surrender si Digong. Pero sa batas na ito, konstitusyon, even if you give me 20 years, I cannot do it. Kita mo? Tapos, asa pa kayo, 3 years pa lang yung ating Pangulo. Di na daw kaya nga, 20 years. Or some Sabi ni days, Digong. somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generation. Aksyon ako na sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising. Ito yung ating Pangulo. At Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Yung suna ng ating Pangulo ito. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Palakpakan yung mga kurakot. Kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Palakpakan yung mga kurakot. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ang binulsin nyo lang ang pera. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that Siya lang ang gumawa niya. completed in the Si Digong last surrender po. Di niya daw kaya kahit 20 years siya, halimbawa. Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. Ngayon, binabaliktad nila. And third, Gusto nilang isabit yung ating Pangulo at si Martin Romualdez kung sino pa yung nangunguna, mga kababayan, sa pagpapaimbestiga. Sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matindig pinsala at katiwalian. Therefore, for the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program.
And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. Ano kayo mga DDS? Nagawa yan ng leader ninyo? Hindi. Surrendido siya. In his own admission, kahit 20 years na niya ibigay sa akin, hindi ko to kaya. Pagkatapos, sinanapan ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng mga naipakulong. Ang tanong, wala bang naipakulong ang ating Pangulong Bongbong Marcos in the past 3 months? May naipakulong na po at may mga ipapakulong pa. Just 3 months. Pero sabi ni Digong, kahit 20 years na hindi ko to kaya. O di ba? Ni Singkong Duling walang nabawi si Digong sa mga kinurap ng kanyang mga opisyal, mga kaalyado niya kasi, yung mga sangkot mga kababayan. Ang karamihan sa mga sangkot kaalyado niya. Pero tingnan ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit kaalyado niya dati, walang sinasanto mga kababayan. Kaya maghintay-hintay lang po tayo. Napakarami na po ng mga nakasuhan at mga nakulong. Ngayon, yung sinasabi ninyong fees, wait lang kayo. Malapit na. May mga senador at congressmen siguradong makukulong in the coming days and months. Kaya lang sabi po ni Ombudsman Boying Rimulya, akuan niya, ayoko mag-set ng date. Magtatrabaho lang kami everyday, sabi po ni Boying Rimulya. So dapat nating i-recognize yung efforts ng ating gobyerno sa mga ginagawa ngayon na hindi po nagawa ng previous administration. Ni Singkong Duling, walang nabawi. Sa ating Pangulong Bongbong Marcos, milyon-milyon na po yung nabawi. At ito nga po, mga luxury cars naman. Pati yung mga eroplano, helicopters, air assets, naka-freeze na po sila. Yan tinonover po itong latest ngayon, mga luxury cars ni Saldico at mga bank accounts nito mga congressmen. Tama po mga kababayan. Ayan man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Ito pa lang ating video atid sa inyo nitong napakagandang product mula po sa Australia. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients at for cancer prevention na rin po. Yung mga gusto na mag-try po nito, mag-message na lang po kayo sa amin, sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. So lagi nating tatandaan mga kababayan sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.